Kung ikaw ang Pangulo, anong dapat mong gawin? Ngayon. Eh, di palitan ko yung DBM. Alam ng DBM lahat yan. Naniniwala ako. From 2023, 300 billion yung nawala. 2024, 500 billion. 2025, 400. Hindi sila umaksyon. Noong 2025, nung naging controversial lang, pinabawasan lang nila ng 29 billion sa Pangulo. Pero yung karamihan, ay hindi. Kaya may at least very negligent o very incompetent yung DBM na inalaw nila ito. So, alin doon? Negligent or incompetent? Pareho. Pero naniniwala ako, ang gagaling ng mga analyst ng DBM, alam nila yan. Alam nila yan. Ang problema kasi, simple lang. Baka naman akala nila, lahat nung napakamakapangyarihan nung 19th Congress, ng chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico. So baka akala nila, dahil siya is protected by Speaker Romualdez, lahat nung desisyon na ginagawa nila doon ay may blessing ng Malacanang. Nandun pa yung anak ni Presidente, si Congressman Sandro. So ibig sabihin, baka ang iniisip ng mga secretaries, alam ng Pangulo yung ginagawa na ito at pinapayagan ito ng Pangulo. At pinayagan din to ni Senate President Cheese. Kasama siya ni Saldico na sila yung nag-usap tungkol dito. Alright. Kung yung nangyayari sa House at sa DPWH, according to you, ay hindi pwedeng walang kinalaman ang DBM, pwede bang isipin na kung ano ang ginawa ng DBM ay walang kinalaman ng Presidente? Pwede. Kung, gaya na sinabi ko, baka ang iniisip ko, baka ang iniisip nila kung ano yung decision. That's very powerful si Speaker Romualdez. Tapos may concurrence ng Senate President. Very powerful si Saldico. So, baka iniisip nila may concurrence ng Presidente. Alright, moving forward. Kung ikaw ang Pangulo, anong dapat mong gawin? Ngayon. Eh, di palitan ko yung DBM.